Wanwan, tapat kaming nagmamahalan ni Yufei. Sa aming kasal, dapat ay pumunta ka. Ako si Shen Wanwan. Ngayon lang, traido rin ako ng lalaking minahal ko ng maraming taon. Anong tapat na pagmamahalan? Gusto mo lang kumapit sa pamangkin ni President Xi para hindi mo na kailangang magtrabaho habang buhay. Isa lang akong hamak na sekretary sa Siklan. Paano naman ako makikipagkumpetensya sa isang tagapagmana? Gusto mo akong dumalo sa kasal nyo? Sige. Kapag naging tiyahin na ako ng tagapagmanang iyan, bibigyan ko talaga kayo ng matinding basbas. Teka lang, ano ba ang binabala kong gawin? Presidency, nandito ako para... Ginusto mo ito. Bakit may kamay dito? Presidency, magandang umaga po. Magandang umaga. Pupunta po ako sa kumpanya sa tamang oras. At ang mga dokumentong kailangan nyo ngayon, ilalagay ko na po sa mesa nyo. Wag na. Tungkol sa nangyari kagabi. Sa totoo lang, isa lang iyong pagkakamali. Pakiusap po, huwag nyo akong itanggal sa trabaho. Hindi kita itatanggal. Pero, may boyfriend ka ba? Wala po sa ngayon. Mabuti. Sumama ka sa akin sa Civil Registry Office para magpakasal. Po? Lumapit ka rito. Karapatan at tungkulin mo ito. Pero ang pinakamahalaga, ang tungkol sa ating kasal, ay dapat manatiling lihim. Tingnan mo na lang iyan sa loob ng kotse. Ihahatid ka ng driver para pumili ng isusuot mong gown. Samahan mo ako mamayang gabi sa pamilyang si family dinner. Ito ang membership card. Pagkatapos mong bumili, ipapirma mo na lang sa manager. Salamat po, Presidency. Presidency, ililista ko po ng maayos ang lahat ng gagastusin ko. Isang tindahan lang ng damit ito, pero napakagarbo. Parang nakakahiya nang pumasok sa loob. Wanwan, anong ginagawa mo rito? Bakit nandito si Luo Fei at ang mama niya? Talagang hindi mo nga maiiwasan ang mga taong ayaw mong makita. Magtatrabaho ka rito? Kulang ka ba talaga sa pera? Magkano pa ang kulang? Pautangin ka ng luma mong kaibigan. Napakabait talaga ng anak ko. Pero, kailangang sabihin ni mama sa iyo na ang mga babaeng mahirap na gaya nito, kapag dumikit sila sa iyo, hindi mo na sila basta-basta mapapaalis. Huwag na lang. Nandito ako para mamili. Sinabi niyang nandito siya para mamili? Bago ka magyabang, tingnan mo muna kung nasaan ka. Ang tulad mo? Kahit isang taong sahod pa ang ipunin mo, tingnan natin kung sasapat iyan pambili ng kahit isang bestida. Tama na ma. Huwag naman masyadong masakit magsalita. May dangal din naman si Wanwan. Wanwan, makinig ka. Hindi na tayo pwede. Pero ang sundan ako hanggang dito, nakakaantig iyon pero hindi kailangang maging ganito kagulo. Ako ay malapit nang magpakasal. Kay si Yufei, senyoritang si pamilyang si Ang. Layo ng agwat ninyo, sigurado akong naiintindihan mo iyon, di ba? Maganda ang naisip mo, pero ang totoo, ang isang basurang tulad mo, kahit ibigay mo pa sa akin, ay ilalagay ko lang sa basurahan. Paano na lang kung malaman ni eldest Missy na isa kang lalaking manloloko at dahil sa iyo ay naging kabit siya?
Sino ka sa akala mo? At nagagawa mo pang pagbantaan si Eldest Miss C? Para sa akin, si Eldest Miss C ay hindi man lang titingin sa'yo. Staff, tawagin niyo ang manager niyo ngayon din. At palayasin niyo ang babaeng ito. Mula ngayon ay bawal na siyang pumasok sa tindahang ito. Opo ma'am, tatawagin ko na po ang manager. Sinasabi ko sa inyo, ako ang mapapangasawang biyanan ni Eldest Miss C. Narito ako ngayon para ipili si Pamilyang C, ang mapapangasawang manugang, ng susuotin para sa engagement. Nakakainis lang na ang babaeng ito ay sobrang baho ng kahirapan at hindi tuloy ako makapili ng maayos ng damit. Kung hahayaan nyo lang siyang manatili rito at makasagabal, huwag kayong magtaka kung ang dasis ay magagalit ng husto sa inyo. Nabalitaan ko bang may membership system ang shop nyo? Opo, Miss, maaari ko bang itanong? Patingin nga. Ang card na ito ba ang membership card ng shop nyo? Ma'am miss, tuloy po kayo sa loob. Ma'am, Miss, paumanhin po at hindi namin agad kayo nakilala. Hinayaan namin kayong maghintay sa labas ng matagal. Sumama po kayo sa amin sa one-on-one VIP exclusive service room. Nakalulungkot? Bagamat gusto ko ang mga damit sa shop nyo, pero ang mga customer nyo rito ay talaga namang ikinagulat ko ang ugali. Mukhang hindi siguro bagay sa akin ang bumili sa shop ninyo. Paumanhin po sa inyong dalawa. Sa araw na ito ay nirentahan na ni miss ang buong shop. Maaari na po kayong umalis muna at bumalik na lang sa ibang araw. Ngayong araw, ang shop na ito ay para lang kay miss magsisilbi. Hindi ito posible. Tingnan nyo ng mabuti. Ang card na ito ay galing kay Eldest Miss C. Ang card na ito ay galing kay Eldest Miss C. Maging ang ID ay kay Eldest Miss C din. Opo, nakita ko po ito ng malinaw. Pero humihingi po ako ng paumanhin dahil ang membership card na hawak ng binibining ito ay hamak na mas mataas ang level kaysa sa card na iyan. Kaya po, pasensya na. Hamak na mas mataas? Umalis ka nga. Alam ko na, kaya naman pala, kumapit ka sa isang mayaman na matanda at ngayon, sa harap ng anak ko, ay nagpapakitang gilas ka na. Ang suhestiyon ko, siyasatin ninyong mabuti kung kanino ba talaga ang card na iyan, sino ang makakapagsabi, baka ninakaw lang iyan ng babaeng walang hiya na ito. Ang katulad niya na galing sa hirap, ay bata pa lang ay makatina ang kamay. Shen Wanwan, nasisiraan ka na ba ng bait? Sinasaktan mo ang nanay ko? Matanda siya sa'yo. Manager, kung gusto nyo pang gumastos ako sa loob ng shop na ito, huwag nyo nang hayaan na ang panauhin nyo pa ang gumawa ng paraan para mapanatili ang kaayusan dito sa loob. Security. Luo Fei, binabalaan kita. Kapag itinuloy mo pa ito, hindi ako magdadalawang isip na sabihin sa may-ari ng card na ito at pag-usapan ang lahat, ang tungkol sa pagiging mukhang pera mo at pangangaliwa mo noon. Tiyak ko na kung si Eldest Miss ng Pamilya C at ang kaniyang mapapangasawa ang kausap, ang ganiyang klaseng chismis ay mabilis nakakalat. Ang makeup room na sinasabi ni President C ay nasa floor na ito, di ba? Shen Wanwan, bakit ikaw na naman? Bitawan mo ako. Shen Wanwan, talagang pinapamangha mo ako. Bukod sa pagtapang na parusahan ng nanay ko, tatakbo ka pa para magpabuhay sa matandang lalaki. Sinasabi mo na, Wanwan, hindi ko talaga inasahan na ang tungkol sa amin ni si Yufei ay magkakaroon ng malaking epekto sa'yo. Dahilan para pabayaan mo ang sarili mo ng ganyan. Wanwan, makinig ka muna sa paliwanag ko. Tigil, tigil, tigil. Paano mo nagagawang maging ganito kapayak pero masyadong bilib sa sarili? Ganito kapayak pero masyadong bilib sa sarili? Maliban sa ang mga sinasabi mo ay pawang hindi katotohanan. Kahit na dumating ang araw na mawala ako sa katinuan at pumunta sa matandang lalaki para maging kabit, hamak na mas mabuti pa iyon kaysa sa walang hiyang katulad mo ng 10,000 beses. At isa pa, sa aming dalawa ng asawa ko, ay makatwiran at legal, kaya wala kang pakialam. Hindi maaari. Sino ang magpapakasal sa iyo? Sino ang maglalakas loob na pakasalan ka? Shen Wanwan. Shen Wanwan. Bitawan mo ako. Ipaliwanag mo ng malinaw. Kayo po ba si Miss Shen? Dito po tayo, dito po.
Luo Fei, paglingkuran mong mabuti ang iyong pamilyang si Young Lady. Kapag nang istorbo ka pa ulit, tatawag na ako sa mga pulis. Ikaw, Maaari na tayong magsimula. Presidency, ayos lang ba? May mali ba sa ayos ko? bagay na bagay sa iyo. Sa tingin ko rin ay maganda ang damit na ito. Anong tinatawa-tawa mo? May naiwang lipstick. President, magsisimula na po ang pagtitipon. Batang ito, bakit ngayon ka lang dumating? Naghihintay na ang lahat sa inyo. Sinong binibini iyon? Napakaganda naman niya. Si Zenting ngayon lang siya nagdala ng kasama, siya kaya ay isang aktres mula sa Siklan? Faye, anong nangyari sa iyo? Tara, Sino siya? Ipakikilala ko sa inyo, ang babaeng ito ay ang aking asawa, si Shen Wanwan. Binabati kita? O sa halip, binabati kita? Hindi ko akalain na ang isang ganitong klaseng kagandahan ay matatagpuan pala ng mahal kong kapatid. Napakasuwerte mo talaga pagdating sa babae. Mayroon lamang kaming office romance. Siya ang sekretarya ng pamilyang Si. Opisina, Tama na. Nakilala na ng lahat si Little Shen. Ngayon, ibigay na natin ang oras para sa mga kabataan. Humanap ka muna ng makakain. Babalikan kita mamaya. Miss Shen, hindi pa tapos ang usapan nating dalawa, di ba? Magtapat ka nga sa akin, hindi kaya binayaran ka lang ni si Genting para umarte ng ganito? Nagbibiro po kayo. Sister-in-law, kung sasama ka kay si Zenting, anong magiging kinabukasan mo? Bakit hindi ka na lang sumama sa akin? Gagawin kitang bida na aktres. Ano sa tingin mo? Brother, talaga bang kulang ka na sa tao? Pati ba naman asawa ko, gagalawin mo? Sa bagay, nabalitaan ko na. Kamakailan lang sa kumpanya, may ilang mga aktres ang nagdemanda sa iyo dahil sa pambabastos. Sabihin mo nga sa akin, kapag nalaman ito ni sister-in-law, anong mangyayari? Ikaw, Uncle, bakit ka ba nagsasalita ng ganyan? Si Papa po, pinupuri lang naman niya si Auntie dahil maganda siya. Kahit si A-Faye nga ay tila nahahalina na rin. Hindi ba, A-Faye? Tingnan mo ito, mahal ko. Napakasilosa mo naman. Maganda nga si auntie.
Pero sa mga mata ko, ikaw lang ang habambuhay na. Magiging reyna ng puso ko. Huwag ka nang magalit, ha? Tama iyan. Para sa akin, si Wanwan ang pinakamaganda sa lahat. Hindi ko akalaing, sa mundong ito, ay may makukuha sa puso ng mahal kong kapatid na babae. Kaya naman pala ang batang ito ayaw magpa-blind date noon dahil may iba na pala siyang gusto. Maayos itong si Little Shen kahit na simple lang ang kaniyang pinagmulan, pero matutulungan kanya sa trabaho at sa buhay. Sa hinaharap, siya ay magiging isang mabuting asawa. Little Shen, ibinibigay ko ito sa iyo. Hoy iho, mula ngayon, alagaan mo siyang mabuti. Ay, ang pulseras na iyan. Totoo nga. Ito ang pamanang kayamanan ng ating pamilyang si. Lolo, mukhang gustong-gusto mo nga si Auntie. Kaya lang, Lolo, naaalala ko na ang pulseras na ito noon ay dapat ibibigay kay Binibining Ye. Dahil noong panahon na iyon, ang tito para sa kaniya ay... Yufei, Lolo, hindi ko ba pwedeng sabihin? Mukhang wala namang masama kung sasabihin ko, di ba? Mahal, tingnan mo. Naroon ang mga paborito mong dessert. Gusto mo bang tikman natin? Halika na. Sige na, tara na. Tara. Sige na nga. Tara na. Binibining Ye? Siya ba ang unang pag-ibig niya? Ay naku. Tara na, tara na. Little Shen, pasensya ka na. Talagang malikot si Yufei. Mahilig siyang magsabi ng kung ano-ano. Huwag mo na sana siyang seryosohin. Huwag po kayong mag-alala. Maayos lang ako. Napakabait mo talagang bata. Mamaya pa, magsisimula ang handaan. Sabihan mo lang ako kung gutom ka na. Ano pa bang dapat kong itanong? Wala naman akong karapatan. Halika, pumunta muna tayo kay Lolo. Isang kasunduan lang ang kasal na ito. Kailangan kong manatiling kalmado. Presidency. Pupunta lang ako sa banyo para mag-ayos ng mukha. Babalik din ako agad. Masyadong maligaw dito? Mahahanap mo ba ang daan ng mag-isa? Kung hindi, ipapasama kita sa iba? Huwag na po. Hintayin niyo na lang po ako sandali. Sige. Ikaw. Shen Wanwan, gaano mo na ba ako katagal niloloko at pinagtataksilan? Magsalita ka. Magsalita ka. Kailan mo pa nilandi si Zhenting? Hindi magagawa ng isang taong tulad ni si Zhenting ang magpakasal agad. Gaano pa lang ba tayo katagal nagkahiwalay, Shen Wanwan? Ang galing mo rin. Nagpapanggap kang inosente sa harap ko, pero nakikipagtalik ka na pala sa isang big time na CEO, di ba? Shen Wanwan, magsalita ka. Gaano mo na ba ako katagal niloloko? Magsalita ka. Ikaw. Ginoong Luo. Mas nakatatanda ako sa iyo ngayon, kaya umarte ka ng may paggalang. Ikaw. Uncle? Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Ang mga bida sa pinapanood kong drama, kapag nahaharap sa ganitong sitwasyon, paano ba sila maglambing? Habi, nakarating ka rin sa wakas. Naliligaw lang talaga ako kanina. Sakto namang nakita ko si Ginoong Luo at nagpapatulong sana ako sa kanya na makabalik sa harap. Ang pagbalik sa harap, ako na ang magsasama sa iyo. Huwag mo na istorbohin ang ibang tao. Little Shen, bakit ang tagal mo roon? Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi naman po, Lolo. Siguro dahil hindi pa ako kumakain, medyo bumababa ang asukal ko sa katawan at gusto kong masuka. Gusto mong masuka? Ihatid niyo agad si Little Shen sa ospital. Baka naman buntis na siya.
Huwag tayong mag-usap habang nasa harap ng pagkain. Kahit wala pa ngayon, panahon na siguro para magkaroon na kayo ng anak, para naman maranasan ko ring habang nabubuhay pa ako na makasama at ma-enjoy ang aking mga apo. Pagdating naman sa pagkakaroon ng anak, depende pa rin po iyon. Depende po sa tadhana. Tama na po yan, Lolo. Ako na po ang bahala sa bagay na iyan. Kumain na muna tayo. Ang ugali nito ay napakatigas. Hindi ko alam kung kanino nagmana. Presidency. Nagpapanggap lang ako sa harap ni Lolo, pero wala akong planong magkaanak. Ang anumang wala sa kontrata, hindi mo kailangang gawin. Naniniwala naman ako sa'yo. At hindi ko alam kung bakit nadidismaya ako ng ganito. Presidency. Lampas na tayo sa bahay ko. Simula ngayong araw, ikaw ay titira na kasama ko. Ano po? Kasal na tayo, natural lang na magsama tayo sa iisang bahay. Simula sa araw na ito, dito na ang ating tahanan. Ang ating tahanan. Yung ano presidency, mauna muna ako. Presidency, hindi ba't nagkasundo tayong ililihim muna ang kasal natin? Nasa kumpanya na po tayo. Hanggat hindi pa bumababa ng sasakyan, mag-asawa pa rin tayo. Obligasyon mo ito? Misis ng boss, oras na po para pumasok. Shen 11. Nag-weekend lang, naging tanga ka na ba? Ang mga dokumentong ito, minsan ko lang tiningnan at nakakita agad ako ng 3 pagkakamali sa pag-input ng datos. May mali? Naaalala kong noong huling. Walang susunod pa. Sasabihan ko ang HR para iproseso na ang pagpapaalis sa iyo. Director Shu, may mali po sa mga datos sa dokumentong ito. May backup ako ng file na ito. Maari mong isa-isang suriin ang bawat numero at sigurado akong wala akong magiging... Sige, magdahilan ka pa? Nakikinig ako. Nakatanggap kami ng ulat mula sa presidency tungkol sa isang error na maraming mga file ang nabura sa loob lang ng maikling panahon. Ang pinagmulan ng error ay sa computer ni Miss Shen 11. Tama, Special Assistant Jiang. Kakadiskubre ko lang din ito. Iyon presidency. Tulungan niyo si Shen 11 na maibalik ang mga file at pagkatapos ay imbestigahan ng maigi ang nangyaring ito. Opo. Naibalik na po ng buo ang mga file at maaari na po itong tingnan anumang oras. Presidency, Special Assistant Jiang, pakiusap, tulungan niyo akong patunayan ito. Malakas ang loob kong i-print ang mga file mula sa computer ko. At kung mayroon mang kahit isang mali, ako mismo ang magre-report sa HR. Director Shu, may lakas ka rin ba ng loob? Pasensya na talaga. Hindi ko rin inakalang lalaki ang gulo dahil lang sa maliit na bagay na ito. Ayoko lang naman na magkaroon ng problema ang kumpanya, kaya dahil sa bugso ng damdamin, nagawa ko iyon. Ngayong naiisip ko na marahil ay nagkaroon ng error sa makina habang niraran ang file na ito, basta nagkamali lang ako, pasensya na po, President C. Hindi sa akin dapat ang iyong paumanhin, kundi sa kanya. Pasensya na, Shen 11, nagkamali lang ako ng akala. Pasensya na, Shen 11,
nagkamali ako ng hinala sa iyo. Director Shu, sana ay wala ng susunod na pagkakataon. Tahitsura mo pa lang, alam ko nang pumalpak na naman ang lahat. One King, patawad po. Si Shen Wanwan na naman ang dahilan. Noong huling beses na nilagyan natin ng gamot si Kuya Si, siya ang pumasok sa kwarto at ngayon ay siya na naman. May alam kaya siya sa mga nangyayari? Imposible po. Ang babaeng iyon ay sinuswerte lang talaga, pero sa susunod, hindi na siya makakalusot ng ganoon kadali. Wala nang susunod na pagkakataon. Hindi ba't napakagaling nitong si Shen Wanwan? Kapag napababa niya ang presyo ng kontratang ito, tiyak na matutuwa si Kuya Si. Tamang-tama, noong huling beses, mayroon pa tayong natirang gamot para sa plano natin. Mayroon akong online meeting mamayang gabi, kaya gagabihin ako ng uwi. Shen Wanwan, ihanda mo ang mga gamit mo at aalis na tayo. Samahan mo akong makipag-usap para sa kontrata. Ano po? Director Shu, hindi po ako kabilang sa team na panglabas. Si Xiao Su na mula sa kabilang team ay biglang nagkaroon ng asikaso at hindi makakapunta. Kung matutulungan mo akong matapos ito, ang komisyon niya ay mapupunta sa iyo. Sige po, Director Shu. Sisiguraduhin kong matatapos ko ang gawain. President Wang? Akalain ko bang kakain lang tayo o kung ano? Bakit naman sa isang nightclub pagagawa ng transaksyon? President Shu, sabi mo napakaganda ng dalagang ito? Itinago mo pala siya ng mabuti, hindi mo naman agad sinabi. Hindi fieldwork ang trabaho ni Wanwan, pero ngayong araw para kay President Wang ay gumawa kami ng special exception. Wanwan, punta ka rito, maupo ka sa tabi ni President Wang. Halika rito, upo ka dito, tara na, dito po tayo, dito po. Halika, President Wang, para sa tagumpay ng ating usapan ngayong araw. Magtatagumpay tayo, siguradong magtatagumpay. Para sa komisyon. Para sa komisyon. Kaya mo yan, Shen Wanwan, lumaban ka. Bakit naman ang pait ng alak na ito? President Wang, pasensya na po, medyo nahihilo lang po ako. Gusto ko lang pong pumunta sa banyo. Sige na, bilis. Paumanhin po, President Wang. May kailangan lang akong asikasuhin sandali. Hayaang si Wanwan ang samahan kayo. Sige, asikasuhin mo na yan. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong magkakausap kaming mabuti. Wanwan, huwag ka munang magagalit. Nangako na sa akin ang President Shu na hanggat na pagsisilbihan mo ako ng maayos, magiging madali na ang lahat sa huli. Walang hiya ka. Halika rito. Walang hiya ka. Tatandaan mo to, pagbabayarin kita. Tatantanan na kita. Ikaw. Presidency. Huwag na, tama na. Presidency. Wala na siyang lakas sa ginagawa mo. Hindi siya karapat-dapat sa ganito. Wanwan, huwag ka munang magsalita. Kaunting tiis na lang, dadalhin na kita agad sa ospital.
Huwag kang malikot, hindi pa tumutunog ang alarm clock ko. Inaprobahan ko na ang sick leave mo, Jiang Tao. Nag-report na rin kami sa mga pulis kagabi. Yung taong may apelyidong Wang at si Shu Xiaoya ay dinala na. Huwag kang makulit. Hindi lang ito para sa ikabubuti nating dalawa. Mula noong huling beses na si CI nalason ng gamot na iyon, patuloy na kaming nag-iimbestiga. Pero hindi ko inakalang noong isang gabi ay ganoon din ang mangyayari sa iyo. Ngayon, isa ka na ring malaking bida sa amin. Pang Yiseng, pinsan ko, ang direktor ng ospital na ito. Presidency. Paano naman? Ang mangyayari kay Director Shu? Sa ngayon, inamin na niya ang lahat at sinabing wala itong kinalaman sa iba. Pero ang huling resulta ay magdedepende sa mga susunod na investigasyon. Hinding-hindi ko palalagpasin ang kahit sinong nagtangkang gawan ako ng masama. Hoy, kailangan na nating umalis agad. Hindi pa stable ang kalagayan ng asawa mo, baka lalo mo lang siyang matakot. Paano kung pagkatapos niyang mag-imbestiga, ay malaman niya noong gabi ring iyon na ginawan ko rin siya ng paraan? Ganoon lang po ba kadali yun? Opo, ma'am. Congratulations. Pwede na kayong lumabas. Siya ba ay si Luo Fei? Hoy, Shen Wanwan, anong tinitingin-tingin mo? Uy, hindi ba ikaw ang fiancé ni Eldest Missy? Pahulaan mo nga sa akin. Kung malalaman ni Eldest Missy na naghahabol ka ng babae hanggang dito sa maternity ward, ano kayang maiisip niya? Ikaw, Teka, huy, ikaw. Sandali. akala mo naman may nakuhanan ka. Oo, wala akong nakuhanan. Kaya ba plano mong itanggi ang lahat hanggang sa huli? Luo Fei, nasaan ang konsensya mo? Ang paglaruan ang damdamin ng napakaraming babae. Bagay ba yan na dapat mong ipagmalaki? Pakialaman mo na lang ang sarili mo. Sinasabi ko sa iyo, Shen Wanwan, kapag inulit mo pa ang ginawa mo ngayong araw na pakikialam sa buhay ng iba, ipapaalam ko ang tungkol sa ating naging relasyon kay si Zenting. Subukan mo lang sirain ang mga plano ko. Gagawin ko ang lahat para mapahamak ka rin. Pareho tayong mawawala. Walang makakalusot sa ating dalawa. Pare-pareho lang tayong nakadepende sa mayayaman. Kaya, habang gusto ka pa ni si Zenting, sumunod ka na lang sa kaniya at kumuha ka ng malaking pera para sa sarili mo, di ba? Huwag ka kasing masyadong mayabang. Sa tingin mo ba ay magtatagal ka pa rito? Kapag bumalik na si CEOC, ang tunay niyang mahal, wala ka na lang silbi sa kaniya. Naintindihan mo ba? Pero Lolo, naaalala ko po na ang pulseras na ito ay ibibigay dapat kay Binibining Ye. Dati pa ay gustong-gusto siya ni Tito. Yufei, Isipin mo na lang na hindi tayo nagkita. Presidency. Pumunta ka sa parking lot. Dito. Susunduin kita mula sa ospital para makauwi na tayo. Ay, nakabalik na po sina Sir at Madam. Halina po kayo, maghugas na kayo ng kamay at kumain. Kaluluto lang po ng mga ito. Salamat po sa inyong pagod, Nanay Wang. Naku, wala po iyon. Hinding-hindi po ako napapagod. Madam, halika at tikman mo ito. Talagang ipinagbilin sa akin ni Sir na ipagluto ka ng pork rib and lotus root soup. Ako naman po,
Unang beses ko palang itong gagawin, kaya hindi ko alam kung nakuha ko ba ang tunay na lasa nito at kung magugustuhan niyo ba. Sige na, kumain na tayo. Sige, Sinabi sa akin ni Fang Yizheng na wala ka raw ganang kumain, kaya uminom ka muna ng sopas. napakamaalalahanin niya pala, parang isang tunay na asawa. Salamat sa paghatid mo sa akin pauwi, President C. Kapag nandito tayo sa loob ng bahay, ibahin mo ang tawag mo sa akin. Eh kung si Janting, Mag-isip ka pa ng iba. honey, Kumain na tayo, wifey. paano mo nalaman na gusto kong kainin ang mga ito? Ang mga paborito ng asawa ko. Bilang asawa mo, hindi ba dapat alam ko iyon? Si asawa ko. Sa totoo lang, iba ka sa nakikita ng iba. Napakaasikaso at maginoo mo. Ano ba ang pinagkaiba? Ano? Kasi mapagmataas at walang awa, napakapormal at suplado, malamig at walang pakialam, at napakatigas ng ulo. Hindi. Ay, kaya nga, kumpara sa itsura mo, talagang magkaiba iyon. Ngayong nalaman ko na ang tunay. Para sa akin, mas cute ka kapag hindi ka nagsasalita. Ang nakatadhana ay mangyayarit mangyayari talaga. Anong nangyari? Papunta na ako agad. Yung nakabalik na kasi sa bansa ang kaibigan ko at pinapapunta niya ako sa kaniyang welcome party. Kaya sa hapunan ay baka hindi na ako makauwi para kumain. Magpahinga ka na ng maaga. Ayos lang. Sige, pumunta ka na. Anong dahilan mo para magselos? Anong karapatan mong mainggit? Shen Wanwan, dito, sa simula pa lang, ay wala ng puwang para sa iyo. Kahit ganito ang sitwasyon, bakit masakit pa rin? Wala ka bang gana? Hindi, wala lang ito. Kapag hinahayaan kitang mag-isa dito sa bahay, hindi ako mapalagay. Ipakuha natin kay Nanay Wang ang jacket mo at sumama ka na sa akin. Kuya Ting, nandito ka na. Naka-wheelchair siya. Mahirap ba siyang makagalaw o may sakit siya? Saka, bakit parang pamilyar ang mukha niya? Napakaganda niya. Sigurado ako na ang babaeng katulad lang niya ang karapat-dapat para sa iyo. Nahihirapan akong kumilos, kaya hindi ko kayo maasikaso. Mauna na kayong pumasok. Wanching, maraming taon na ang lumipas, pero hindi ka pa rin nagbabago. Kung hindi dahil kay Kuya Ting na laging nagpapalakas ng loob ko, wala rin sana akong lakas ng loob na magpatuloy hanggang ngayon. One King, masyado mo lang minamaliit ang sarili mo. Kung hindi mo lang laging sinasabi na hindi mo deserve ang tito ko, noon pa sana kita tinawag na auntie. Pakiramdam ko sa kanilang lahat, ako nga ang itinuturing na tunay na estranghero. Yufei, anong pinagsasabi mo diyan?
Auntie, huwag kang masyadong seryoso sa sinabi ko. Kasi itong bibig ko. Nasanay na kasi ako sa bahay. Nakalimutan kong darating ka pala ngayon. At saka, kasal ka na rin naman sa tito ko. Kaya hindi ko na talaga dapat sinabi yon. Oo, hindi mo talaga dapat sinabi. Presidency, maaari na po bang ihain ang mga pagkain? Sige po, pakihanda na. Pakilagay, yung crab roe tofu, dito sa tapat nitong babaeng naka-wheelchair. Sige po. Kuya Ting, hindi ko akalaing makalipas ang maraming taon, natatandaan mo pa rin pala kung ano ang mga gusto kong pagkain. Kung wala kang ganang kumain, kumain ka muna ng mga pagkain hindi masyadong malasa. Ito ang paborito mong isdang sea bass. Sandali, teka lang. May sugat pala ang kamay mo? Gumamit ka na lang ng kutsara sa pagkain. Dapat ay akin ang pwestong iyan. Shen Wanwan, maghanda ka sa akin. Madam, narito po ba kayo para sa boss? Oo. Ihahanda ko lang ang plano para sa taunang party ng grupo na ibibigay ko sa kanya. Hindi ba siya available ngayon? Hindi naman po. Sabi po ni boss, basta ikaw ang lalapit sa kanya, ay pwede sa kahit anong oras. Tuloy po kayo. Kamusta ang buhay-buhay? Tuloy. Ang tamis naman ng pagsasama ninyo, kahit sa kumpanya ay madalas kayong nagkikita. Dito sa kumpanya, magkatrabaho lang kami. Wala pang opisyal na anunsyo. Kung mag-uusap na kayo tungkol sa trabaho, nakakahiya naman kung magpapabigat pa ako rito. Kuya Ting, auna na muna ako. Mag-usap na lang tayo uli mamaya. Ay naku, ito. Parang mahirap itulak sa carpet na ito. Ako na. Hayaan nyo nang ako na lang. Ako na ang bahala na magtulak kay Binibining Ye palabas. Tingnan mo muna ang plano. Pagbalik ko ay pag-usapan natin iyan. Maghintay ka lang ng kaunti. Presidency. Hindi ko akalaing, noong nandoon kami sa subasta, nabanggit ko lang na gusto ko iyon, at heto si Kuya Ting pinilit niyang bilhin ito para sa akin. Sabi ko naman ay hindi na kailangan, dahil masyado itong magarbo, pero sabi niya, bagay na bagay daw ito sa gown ko at perpektong isuot para sa party ng kumpanya. Dahil maraming taon akong nanirahan sa ibang bansa, narinig ko na. Nakasanayan na ni Kuya Ting na mag-isang pumunta sa mga pagdiriwang ng kumpanya. Ngayong kasal na kayo sa taong ito, siguro naman ay magkasama na kayong pupunta? Ay, teka lang. Nakalimutan ko pala na ang relasyon nyo ay tila hindi pa maaaring ipaalam sa publiko. Kaya hindi rin siguro kayo pwedeng magsama? Binibining Ye, imbes na mag-alala ka sa mga damit, mas mabuti pang asikasuhin mo ang sarili mong kalusugan. Tungkol naman sa wheelchair, yamang araw-araw mo itong ginagamit, mas magandang kumuha ka ng automatic na para mas komportable ka. Siyempre, kung sa tingin mo bilang isang kaibigan, ay medyo nakakahiya na humingi ng wheelchair sa asawa ko, ay ayos lang sa akin. Dahil bilang asawa ni Zenting, ay malugod kong tutulungan ang kaibigan ng asawa ko. Anong sa tingin mo? Binibining Ye? Presidency, nabasa niyo na po ba ang proposal? May kailangan po bang baguhin? Anong nangyayari sa'yo?
Para kasing iba ang kinikilos mo. Wala ito. Halika rito. Ano sa tingin mo? Ano sa tingin ko? Ano sa tingin ko? Para sa akin, si Zenting, wala itong kwenta. Namimili ka ng regalo para sa dati mong mahal, pero bakit ako ang tinatanong mo? Akala mo ba ay palalampasin ko ito? Talaga bang tingin mo sa akin Shen 11 ay mahina lang? Hindi maganda. Kung itatambal sa isang yellow diamond brooch, parehong hindi bagay ang mga ito. Yellow diamond brooch? Sa tingin ko, Presidency, kung may oras ka, pag-aralan mo muna kung paano mag-match ng kulay. Anong kinalaman yon sa yellow diamond brooch? Gusto ko lang namang tanungin kung alin sa dalawang kwintas na ito ang mas maganda. Parehong maganda. Okay na ba? Kung pipilitin nyo talaga akong mamili, doon na ako sa pula. Dahil para sa mga taong gaya naming walang alam, gusto namin ng ganoon. Bagay nga sa iyo. Maganda. Presidency. Ano na namang problema? Sa gaganaping annual party ng grupo ngayong taon, sumama ka sa akin. Ang ibig nyo pong sabihin, Bilang partner ko, ang relasyon ba nating dalawa ay hindi dapat malaman ng ibang tao? Magandang araw po, at maligayang pagdating sa Siklan Anniversary. Bumunot po kayo ng isang numero para sa gaganaping paraffol mamaya. Tingnan niyo iyon. Ang guwapong lalaking iyon, siya yata si President C, hindi ba? Sino kaya iyong babaeng nakasandal sa kanya? Ay naku, siya nga iyon. Ang balita ko, siya ang nagligtas sa buhay ni President C. Kaya pala siya iyon. Ilang taon na ring walang dalang kadate si President C sa anniversary ng kumpanya. Ganoon nga, mukhang hinintay niya talaga ang babaeng iyan. Ibig sabihin niyan, may nagmamay-ari na ng posisyon ni Ning. Tama ka. Maaari po bang pumirma kayong dalawa rito? Kuya Ting, puno na ang espasyo rito sa ibaba. Kailangan ko yatang tumayo para mapirmahan. aalalay ako sa iyo. Pasensya na po. Pupunta lang po muna ako ng banyo. Ang kasama ko na lang po ang magtutuloy sa inyong pagpasok. Huwag kang mainggit. Huwag kang malungkot. Ang relasyon namin ay isang kasunduan lamang, at ang buhay ko at ang buhay niya ay wala kahit katiting na koneksyon sa isa't isa. Sa simula pa lang ay hindi na kami galing sa iisang mundo at magdidiborsyo rin kami balang araw. At kapag dumating ang oras na iyon, malaya na ako. Uy, mukhang ngayong araw na si Auntie. Si Sekretarya Shen ay nagpakita lamang bilang isang sekretarya. Para sa akin, may hitsura ka rin naman, pero sa huli, isa ka lang sekretarya. Nabalitaan ko rin na isa kang ulila. Hindi bagay ang isang ulila sa posisyon ng asawa ng presidente ng isang malaking kumpanya tulad ng Siklan. Kung ako sa'yo, ititigil ko na ang pangangarap at haharapin ang katotohanan. Baka sakali, makakuha ka pa ng malaking halaga para sa hiwalayan nyo at kahit paano, sa natitirang bahagi ng buhay mo, hindi mo na kailangang mamroblema sa pera, di ba ang ganda? Tapos ka na ba? Nagtataka lang ako, paanong ang isang batugan na tulad mo, na naglalakad sa kalsada at pati pambili ng tissue ay kailangan pang manghingi sa pamilya, isang walang kwentang rich kid, ay may lakas ng loob na pulaan ako, na hindi nagnanakaw, at hindi rin nang aagaw, at isang taong nagtatrabaho ng marangal. At saka, kahit gaano mo pa ako hindi gusto, ako pa rin ang legal na asawa ni Zenting. Hindi mahirap bigkasin ng auntie, dahil kung hindi, wala akong pakialam kung iparanas ko sa iyo ang tindi ng impluwensya ko sa kanya. Ikaw,
CEOC, bakit ka naghihintay sa may pinto ng banyo ng mga babae? Napakasama ng asal mo. Ang aking asawa, kung ano man ang ibubulong niya sa akin, medyo inaabangan ko iyon. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Ang lahat ng gawain sa pagpirma ay tapos na. Sekretarya Shen, ang trabaho mo ay tapos na. Sinisisi mo ba ako sa pagiging iresponsable? Hindi? Ngayon, bilang asawa ni Shen Wanwan, inuutusan ko siyang gawin ang kanyang obligasyon bilang asawa. Ano? Ngayon? Ikaw. Walang hiya, napakasamang babae talaga. Wan King, kung hindi ka lang nagpagaling sa ibang bansa, hindi ka ilanman mapupunta sa masamang babaeng ito ang posisyon mo sa bahay. Huwag na nating pag-usapan iyon. Isa lamang akong baldado. Hindi ako karapat-dapat kay Kuya Ting. At nabalitaan ko rin nitong nakaraang 2 araw si Kuya Ting. Dahil sa kanya, ay pinarusahan ng matindi si President Wang ng Hongsheng Industries, na halos hindi na makagalaw. Halos makulong pa siya. At ang masipag na matandang empleyado ay ipinakulong din niya. Kumpara sa kanya, sino lang ba ako? May ganoon palang nangyari? Talagang isa siyang mang-aagaw. Kung sakaling magkaroon siya ng bata, siguradong si Kuya Ting ay gagawin siyang napakahalaga. Imposible. Wan King, maniwala ka sa akin. Bago pa mangyari iyon, sisiguraduhin kong ang masamang babaeng ito ay habang buhay at tuluyan nang mawawala. Ang ating presidency ay nananatiling napakagwapo at elegante pa rin. Kaya po presidency, maaari po ba ninyong pagbigyan ng kaunti ang lahat ng narito sa aming pag-usisa? Tungkol po doon sa kasama ninyong babae sa registration, bakit hindi po kayo magkasama rito? Ang kasama ko kanina ay isang mahalagang panauhin ng grupo. Inaasahan ko na huwag kayong basta maghinala, igalang natin ang kaniyang privacy. Dahil ang lahat ay umaasa at naghihintay kung sino ang makakasama ko ngayong gabi. Ako na mismo ang pipili sa raffle para makita kung sino ang magiging kapareha ko sa gabing ito. Maliwanag na, ngayong gabi, ipinauubaya na ako ng tadhana sa ating panauhing. Ika-28. Kumusta? Ang aking swerteng babae. Bilang partner sa gaganaping anniversary party ng kumpanya, ang ating relasyon, di ba't dapat itong itago sa iba? Huwag mong intindihin ang mga bagay na iyon. Sabihin mo lang sa akin, papayag ka ba? Papayag po ako. Ito pala ang paraang tinutukoy niya. Nakakatuwa naman, ngayong taon si Uncle ay may partner na. Ano kaya sa tingin nyo? Kung sa pagsisimula ng sayawan ngayong gabi, ay silang dalawa ang sumayaw, ano ang masasabi nyo? Sige. Balita ko ay dating sekretarya lang ang taong iyan. At sa sayawang ito, ay laging waltz ang sinasayaw, kaya niyang sumabay? Baka mamaya, ang puting sapatos ni President Xi ay maging itim dahil matatapakan niya, siguradong katawa-tawa iyon. Kung tatanggihan mo ngayon, ay may oras pa. Ang iyong swerteng babae ay walang dahilan para biguin ka. Marunong kang sumayaw? Presidency. Graduate ako sa kurso ng pagsasayaw. Hindi naman lahat ng pangarap ay pwedeng gawing trabaho.
Napakagaling palang sumayaw ng asawa ko. Hindi rin naman pahuhuli ang asawa ko. Ang galing nilang sumayaw. Napakabagay talaga nilang dalawa. Nakakakilig silang panoorin. Bruha ka. Mahilig kang magpasikat, no? Xiaoqing, anong nangyari? Brother, ayos lang ako. May bigla lang akong naisip. At may kailangan akong sabihin kay Kuya Ting. Pwede mo ba akong itulak papunta doon? Sige. Masyado talagang maraming itinatago itong si Sekretarya Shen. Masyadong mapagkunwari ang mga sinasabi ni Sekretarya Shen. Si Kuya Ting ay magaling pa rin sumayaw gaya ng dati. Naalala ko tuloy noong sabay pa tayong nag-aaral sumayaw. Sabi pa ni Guro na mayroon tayong koneksyon. Kaso, hindi na ito mauulit kailanman. Huwag kang mag-alala. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay ang magtiwala sa akin. Sa tingin mo ba, ay maniniwala ka sa sarili mong sinasabi? Sa dami ng beses kong narinig iyan? Sawa na ang mga tainga ko. Siguradong may paraan para rito. Kapag hindi ito gumaling, ako na ang mag-aalaga kay Wan King habang buhay. Sino po ang babaeng ito? Siya ay si? Sekretarya po ako ni Bossy. Tawagin niyo na lang akong Sekretarya Shen. Kumusta? Ako si Yeting Zhao, ang nakatatandang kapatid ni Wanqing. Kumusta? Ako si Yeting Zhao, at ako ang nakatatandang kapatid ni Wanqing. Pero, hindi ko alam kung bakit, ngunit parang ang pamilyar. Sa paningin ko, si Miss Shen. Maaaring guni-guni ko lang, pero mahalaga pa rin ang magpakilala ng maayos. Kung hindi niyo mamasamain, pakitanggap po nito. Hindi siya nagkakamali. Pakiramdam ko rin ay pamilyar ang mukha niya. Paano nangyari ito? Pwede na ba? Matagal na kaming hindi nagkita ni Tingzhu at may mga bagay kaming dapat ayusin sa trabaho. Trabaho? Ano namang tungkol doon? Tara na. Kuya Ting, kakauwi ko lang ng bansa at sa haba ng panahon, ngayon lang ako uli makakadalo sa party ng kumpanya. Gusto ko sanang maglibot muna. Sige, itutulak kita para makapaglibot. Kaya lang, si Miss Shen ang pwedeng magsilbing guide natin. Wag na. Sekretarya Shen, isama mo si Wanqing sa paglilibot? Kahit saan niyo gusto? Basta lumayo kayo sa taong ito. Halika na. Binibining Ye? Tara na, umalis na tayo. Miss Shen, hindi ba't pakiramdam mo ngayong gabi ay ang galing-galing mo? Iniisip mo ba na ikaw na ang panalo at nakuha mo na sa akin si Kuya Ting? Hindi ko akalaing ititigil mo na agad ang pag-aakto. Mas mabuti na rin iyon. Dahil pagod na rin naman ako. Depende kung ako ay aarte o hindi sa kausap ko. Kung may halaga ba para pag-aksayahan ko ng pag-arte. Para sa iyo, tunay na wala ng saysay pa iyon. Nag-imbestiga ako ng kaunti tungkol sa iyo. Isang ulila at walang kahit anong impluensya. Habang ako naman ay ang pamilya Yeyang Lady, ang minamahal at pinapaboran ng lahat, isang munting prinsesa. Ang mga magulang at kuya ko ay labis akong inaalagaan at pinapahalagahan. At narinig mo naman ngayong araw. Basta gusto ko, ay aalagaan ako ni Kuya Ting habang buhay. Eh, ikaw? Hinding-hindi tayo magkapantay ng mundo. Kung hindi pala tayo magkapantay ng mundo, bakit kailangan mo pang magsalita ng ganito karami sa akin? Dahil iyon talaga ang iniisip ko noon. Pero, ngunit sa gabi na ito, dahil sa ipinakita ninyong dalawa, hindi ako natutuwa, kaya may binabalak akong gawin. Tulungan niyo kami. Itinulak ni Sekretarya Shen si Wanqing mula sa taas ng hagdan. Wanqing, ayos ka lang ba? Ang sakit.
Aksidente lang na dumulas ang wheelchair. Ganyan na ang nangyari pero pinagtatanggol mo pa siya. Kitang-kita na siya ang may gawa nito. Huwag mo na ituloy. May surveillance camera. Kakakita ko lang kanina. May monitor doon. Pasensya na po, Miss Shen. Kapuri-puri po naming natingnan ang lahat ng kamera. Pero sa posisyon ninyong dalawa, saktong bulag na spot iyon ng surveillance. Planado ang lahat ng ito. Lahat ng ito ay sinadya. Ang buong party ng kumpanya. Siya lang ang mag-isang nagplano. Inakit muna niya ang aking tito para maging kapareha sa sayaw at makuha ang atensyon ng lahat. Tapos sa lugar na walang kamera, sinaktan niya si Wan Qing. Kung gaano kasama ang babaeng ito. Sigurado akong nakita na ninyong lahat, di ba? Dadalhin muna kita sa ospital. Kung sasabihin ko bang napagbintangan lang ako, maniniwala ka ba sa akin? Jiang Tao, tumawag ka ng 911? Opo, boss. Nahihilo na ako sa pagbabasa, tumayo ka ng maayos. Ay nako, hindi mo maintindihan. Talagang hindi mo maiintindihan. Pinsang Lao tingnan mo ito. Nang mabuti. Maaaring hindi mo rin ito maunawaan, pero ayos lang. Parang napakawala lang sa hulog nito. Hindi ba sabi mo lang kanina na mukhang normal naman ang mga numero? Tama, at iyon mismo ang pinaka nagtataka sa lahat. Dahil kung normal ang lahat, base sa lohika, dapat ay nakakatayo na siya at dapat nakakapamuhay na siya ng normal. Pero heto si Wan Qing at hindi pa rin siya makatayo. Sa tingin mo kaya, ay nagpapanggap lang si Wan Qing? Oo nga pala. Nasaan na ang asawa mo? Nasaan na ang maganda nating maliit na si Hipag? Hindi mo naman siguro siya iniwang mag-isa sa party? Pinahatid ko na siya kay Jiang Tao pa uwi. Iyang ugali mo talaga. Sige, pandilatan mo ako. Sasabihin ko pa rin ito, kahit pandilatan mo ako. Napakaganda ni Hipag, hindi mo man lang alam kung paano siya alagaan. Itong si Ye Wan Qing, ano ba talagang espesyal sa kanya para sa'yo? Bakit hindi na lang kayong dalawa, para makalaya naman si Hipag? Total naman ay bagong kasal pa lang sila. Madali lang para kay Hipag na makahanap ng iba. Huwag kang magsalita ng ganyan. Walang magdidiborsyo rito. Wow, ang matandang kahoy na tulad mo ay natuto ng magmahal. Teka, hindi tama ito. Bakit mo binabantayan si Ye Wan Qing dito? Problema ito ng matatanda, huwag nang makialam ang bata. Ilabas mo ang record ng tawag ni Ye Wan Qing ngayong araw. Gusto kong malaman kung sino-sino ang lahat ng taong tinawagan niya ngayon. Wan Qing, yung video sa venue ngayong araw, naayos ko na. Huwag kang mag-alala. Halika rito. Oo. Anong nangyari? Kung nagagawa mo lang sana na kontrolin ang babae mo, hindi sana siya napunta sa kama ni Kuya Ting. Wan Qing, ayos lang na magalit ka, pero huwag mong idamay ang bata, hindi ba? Ang batang ito ay amin ni Kuya Ting at wala kang kinalaman dito. Alam ko. Sa susunod, hindi na dapat pumalya ang lahat. Mas mabuting sundin mo ang napagkasunduan natin. Basta't makipagtulungan ka lang ng maayos at sumunod sa mga utos ko, hindi lang ang 10 milyong dolyar na napag-usapan ang makukuha mo, mapapasayo pa si Yufei na mayaman pero madaling maloko. Kung ano ang dapat mong gawin at hindi dapat gawin, dapat alam mo na ang gagawin mo. Sige na nga, hindi rin naman masamang isipin. Hindi lang maginhawang buhay ang naghihintay. Kapag natapos na ang lahat, andyan din si Zenting para buhayin ang anak ko, kaya hindi ako luja rito. Magtimpi muna para sa kapayapaan at magparaya para sa magandang kinabukasan. Magtitiis ako. Naintindihan ko, Wan Qing. Huwag kang mag-alala.
Sige po. Anong nalaman mo? Ano? Sa CCTV. Hindi ba kanina mo pa sinusuring mabuti ang footage? Tama nga ang sinabi ni Special Assistant Jiang. Bulag na anggulo ang kuha ng CCTV. Sumubok ako ng iba't ibang anggulo, pero ang tanging nakikita ko lang ay pumasok si Yufei matapos ang pangyayari. Kaya posibleng wala siyang nakita. Kaya, malamang na nagsisinungaling si Yufei. Ganoon ba? Gabi na. Magpahinga ka na muna. Iyon lang. Iyon lang ba talaga? Wala ka na bang ibang itatanong sa akin? Sige. Ginawa mo ba talaga? Hindi po. Sige. Iyon lang. Iyon lang talaga? Oo. Iyon lang. Sige na. Masyadong gabi na. Magpahinga ka na po. Ito. Ano ang nangyayari dito? Anong nangyari? Akala ko sa pag-uwi mo ngayong araw ay kakausapin mo na ako tungkol sa diborsyo. At dahil doon ay kakailanganin ko ng lumaya sa bahay na ito. Ngayon, pagkatapos ng araw na ito, wala na akong pamilyang babalikan. Bakit hindi mo magawang maniwala na naniniwala ako sa bawat sasabihin mo? Siya ang anak ng pamilya, Ye. Siya ang kababata mo. Hamak na empleyado mo lang ako. At isa lang akong ulila. Wala akong karapatang humiling ng mga bagay na iyon. Bakit ganyan ang iniisip mo? Walang katotohanan ang mga sinasabi mo? Hindi totoo na wala kang karapatan? At hindi mo kailangang ikumpara ang sarili mo kanino man. Ikaw ang aking Shen Wanwan? Ang tanging asawa na nag-iisa sa mundo. Lahat ng sinasabi mo, paniniwalaan ko? Ako, paniniwalaan mo ang lahat ng sasabihin ko. Paano kung sabihin kong kinamumuhian kita? Kung gayon, dapat siguro ay seryoso kong suriin ang sarili ko? Kung paano ko nagalit ang mahal kong asawa? Aayusin ko ang aking mga pagkakamali at sisikaping maging mas mabuti pa. Habi, kahit kailan, siguradong hindi kita lolokohin. Sige, naniniwala ako sa iyo. Nitong pumunta ka sa auction, anong sinabi mo sa mga tao sa venue? Ako, sinabi ko, na birthday ni Yufei, kaya ibibili ko siya ng regalo. Alam ba iyon ni Yufei? Siyempre, hindi pwedeng malaman niya. Ang susunod na koleksyong ating itatampok ay ang siyang magsisilbing pinakatampok sa auction na ito. Napakaganda naman yan. Kung ganoon, itong bagay na ito ay ang magiging regalo ko sa iyong kaarawan. Ang item na ito ay huling likha ng batikang guro na si Fu Ruiwen at ito rin ay wala ng iba pang natatanging piraso sa buong mundo. Ang simulang presyo, $1,000,000. May alok mula sa box number 303, $3,000,000. May alok mula sa box number 302, $5,000,000. Nag-alok ulit ang box number 303, $6,000,000. Mula muli sa box number 302, $7,000,000. $10,000,000. Mula sa box number 302 ang alok na $10,000,000. Ito na ang ating ikalawang item na umabot sa $10,000,000. $10,000,000 para sa unang tawag. $11,000,000. Nag-aalok ang box number 302 ng $11,000,000. Bakit hindi na lang tayo tumigil?
18 milyong dolyar. Sold. Napakaganda. Salamat po. Pero masyado po itong mahal. Sinasabi ko na maganda ka. Pumunta ka sa ganitong lugar na may kasamang sekretarya at bumili pa ng ganito kamahal na pendant. Anong pakialam mo? Wala naman. Gusto ko lang magtanong kung ang pendant na ito ay maaari mong ibigay sa amin. At bakit naman? Medyo nakakahiyaman sabihin, pero ang pendant na ito ay pagmamayari ng nanay ko na iniwan niya para kay Wanching. Ang nabanggit kanina na jewelry master na si Fu Ruwen ay ang matalik na kaibigan ng nanay ko nung nabubuhay pa siya at siya rin ang nagbigay ng regalong ito sa nanay ko. Kaya lang, nagtataka ako kung bakit. Matapos mawala ang pendant na ito doon sa ospital, ay bigla itong lumitaw rito sa subasta. Kaya naman, gagamitin ko ang pagkakataong ito. Gusto ko sanang bawiin at bilhin ang pendant para iregalo kay Wanching sa kanyang kaarawan. Pasensya na. Pero ang bagay na ito ay binili ko bilang regalo para kay Shen Wanwan. Kaya naman, wala akong balak na ibenta ito ulit. Kung ganoon, handa akong magbayad ng 20 milyong dolyar mula rito kay Miss Shen para mabili ang pendant. Paumanhin, hanggang dito lang ang kaya ko. Ang 20 milyong dolyar ay ang aking huling limitasyon. Miss Shen, ano po ang masasabi ninyo? Kayong mga mayayaman, talaga namang nakakatakot kayo. 20 milyong dolyar para lang bilhin ang pendant na ito mula sa akin. Diyos ko, Shen Wanwan, ano ang gagawin ko? Ano ang gagawin ko? Dapat ko bang tanggapin? Kung papayag ako, habang buhay na lang akong nakahiga sa kama at hindi na kailangang mamroblema sa panunood ng mga palabas. Ako. Ginoong Ye, ang sinabi mo kanina, nakakaantig ng puso. Pero, patawad po pero kailangan kong tanggihan kayo. Kuya, hayaan mo na lang. Siguro talagang hindi ito para sa atin. Miss Shen, hindi niyo ba muling pag-iisipan? Kahit na ang sasabihin ko ay medyo mapangahas, pero kahit magtrabaho ka pa bilang secretary habang buhay, hindi ka kikita ng 20 milyong dolyar. Baka gusto niyo pong pag-isipan muli. Sasabihin ko na po sa inyo kahit mukha akong katawa-tawa. Mahal ko po ang pera at kailangan ko rin ito. Pero, ito po ang unang pagkakataon na nakatanggap ako ng regalo sa aking kaarawan. Pasensya na sa pagtatanong, Miss Shen. Kailan ang kaarawan mo? Ika-24 ng Disyembre. Ano? Ang kaarawan mo ay ika-24 din ng Disyembre? Ganoon din? Anong ibig sabihin yan? Ang kaarawan ni Wanching ay December 24 din. Naiintindihan ko na. Dahil ganoon, pagdating sa pendant na ito, ibibigay ko na ito sa nangangailangan. Pero ang laking nagkataon na ang kaarawan ni Miss Shen ay kaparehong-kapareho ng kay Wanching. Bakit hindi kayo sumama sa pamilya Ye ngayong weekend para dumalo sa birthday party ni Wanching? Pasensya na. Pero kung makakapunta siya, ay isa pang malaking katanungan. Dahil sa totoo lang, kailangan niyang mag-overtime sa kumpanya. Kung walang oras si Miss Shen, siguro naman ay may oras si CEOC, di ba? Hindi ka ba pupunta sa party ni Wanching? Ganyan ba talaga ang pag-aalaga mo sa kapatid ko? Huwag kang mag-alala. Siguradong pupunta ako. Ang boss, uwian na at masayang pupunta sa birthday party. Habang pinagtatrabaho ng matindi ang tauhan, kailan pa naging mapang-aping kumpanya ang Siklan? Kuya, alam kong nag-aalala ka sa akin, pero talagang sobrang busy ni Kuya Ting. Kung may oras siya, paniguradong darating siya. Kung wala naman siyang oras, handa akong maghintay sa kanya. Sige, tayo na. Masyado mo ba talaga itong iniintindi? Ibinigay mo ito sa akin, kaya syempre ay mahalaga ito sa akin. Ang tinutukoy ko ay si Yeting Zhao. Talaga bang iniintindi mo siya ng ganyan?
Totoong iniisip ko siya. Dahil sa tuwing nakikita ko siya, hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko ay matagal ko na siyang kilala. Nararamdaman ko na. Itong pagdala ko sa iyo para bumili ng regalo ay isang maling desisyon. Presidency. Hindi mo ba pansin ang hitsura mo ngayon? Para kang nagseselos? Ano naman ngayon? Ang pagseselos ay para lang sa taong mahal mo. Pero asawa kita. Ano naman ngayon? O siya, uwi na tayo. Ano ang gagawin ko? Parang nagsisimula na talaga akong magustuhan ang lalaking ito. Anong iniisip mo? Wanwan, tapat ang pagmamahalan namin ni Yufei. Dapat kang pumunta sa kasal namin. Tama na. Ayaw ko nang magsabi ng kahit anong kasinungalingan sa kanya. Ang bagay na ito, kahit na mali ang naging simula, ngayon ay nasa tamang landas na. At ang kailangan ko ay ayusin ang huli at pinakamalaking pagkakamaling iyon. Mahal, may gusto akong sabihin sa iyo. Hubby, may gusto sana akong sabihin sa iyo. Ano yon? Ako maaring magalit ka kapag sinabi ko to. Kaya gusto muna kitang tanungin. Ano ba ang kadalasang nagpapagalit sa'yo? Magalit? Depende rin yan sa sitwasyon. Halimbawa, kung sasabihin mo sa akin ngayon na mahal mo si Ye Tingjiao, tiyak na talagang magagalit ako ng husto. Hubby, ako. Gusto ko talagang malaman. Kung balang araw, malaman mong niloloko kita, magagawa mo pa rin ba akong patawarin ng nakangiti? Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Natatanggap kong may mga lihim ka at makapaghihintay ako hanggang sa araw na sabihin mo to sa akin. Kapag dumating na ang araw na yon, anuman ang mangyari, makikinig ako sa'yo. Hubby, pakibigyan mo po ako ng kaunting oras. Sa tingin ko, sa mismong kaarawan ko, ay may sasabihin ako sa iyong napakahalaga, napaka-importanteng sikreto. Ang likurang iyon. Parang nakita ko na iyon. Hindi lang sila parehong naka-wheelchair, maging ang likuran nila ay magkapareho rin. Wan, pupunta muna ako doon para kumausap kay Tingju ng sandali. Kung may kailangan ka mamaya, puntahan mo na lang ako doon. Wan? Sandali lang, ibig bang sabihin ay si Luo Fei at si Ye Wanqing ay may lihim na relasyon? Zenting. Pero si Ye Wanqing ay gustong-gusto si Zenting. Wan? Tara na. Bakit biglang kumapit at nakipagrelasyon kay Luo Fei? Ang gulo talaga sa mundo nila. Sina si Yufei at Ye Wanqing sa labas ay magkasabwat pa rin bilang matalik na kaibigan. Pero nagagawa niyang palihim na akitin ang mapapangasawa ng sariling kaibigan. Hindi ko alam kung alam ba ito ni si Yufei. Hihimatayin na yata ako. Anong klaseng pagkakaibigan mayroon kayo? Diyos ko, patawarin niyo ako. Isa lamang akong payak na sekretarya. Pasensya na po, Miss Chen. Pasensya na po talaga. Miss, parang awan niyo na po, huwag niyo po akong tanggalin sa trabaho. Hindi naman ito malaking bagay, pupunasan ko na lang ng bahagya. Dahil hindi naman magrereklamo si Miss Shen, hayaan na lang natin iyon. Pero bilang kabayaran, samahan mo si Miss Shen na magpalit ng damit. Kunin mo ang puting limited edition na gown sa cabinet ko at isuot mo kay Miss Shen dahil espesyal na panauhin siya ngayong gabi. Sige po, Miss Chen, dito po tayo. Nasaan na yung server kanina? Wala nang oras, ngayong gabi na ang huling pagkakataon. Kung hindi, mahuhuli na tayo. Ano bang pinagsasabi mo? Handa na ang gamot, ibuhos mo yan at magiging atin na sisiklan. Sino iyan?
Kuya Ting, nag-aalala ka ba kay Miss Shen? Baka naman may mahalagang bagay lang siyang naasikaso kaya siya naantala. Hahanapin ko na lang siya mag-isa. Hindi pa siya pamilyar sa lugar na ito. Baka naligaw siya. Kung ganoon, sasamahan na kita. Uncle, sasama rin ako. Hindi pa rin bumabalik si Luo Fei hanggang ngayon. Gusto kitang samahan. Hindi naman siguro posible na may kailangan ang tiyahin mo o may nangyari sa kanya tapos pupuntahan niya ang asawa ng pamangkin niya? Hindi naman siguro dahil kung may problema, siguradong sa asawa muna siya hihingi ng tulong. Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo rito? Kung ganoon, nasaan ba dapat ako? Sa loob ba ng kwarto? Bakit ikaw ang nandito? Sino ka ba? Siya ang may kasalanan, pinuwersa niya ako. Tumigil, tumahimik ka. Yufei, makinig ka, magpapaliwanag ako. Ito, hindi ang bagay na ito ang... Maghiwalay na tayo, hindi ko na itutuloy ang kasal. Yufei! Yufei! Gutom na ako. Bumaba tayo para humanap ng makakain. May utang ka pang paliwanag sa akin. Kung sasabihin ko sa'yo na ang mga susunod na sasabihin ko ay makakasama kay Ye Wanqing, gusto mo pa bang makinig? Bakit? Hindi ba dapat na paniwalaan kita ngayon? Dahil may nagsabi na noon na walang kondisyon siyang maniniwala sa asawa niya. Kaya bilang isang asawa, normal lang na maniwala rin sa sarili kong mister. Tila maling oras ang pagdating ko. Buti alam mo. Naparito ako bilang kinatawan ng pamilya Ye para humingi ng paumanhin kay Miss Shen. Paumanhin po dahil sa unang pagkakataon na bumisita kayo ay ganito pa ang nangyari. Kahit sino pa po ang may kasalanan sa nangyari, dahil nangyari ito sa pamilya Ye, kami bilang tagapagtuloy ay may pananagutan na hindi matatakasan. Anumang bayad o kapalit ang kailangan nyo, sabihin nyo lang po. Kami sa pamilya Ye ay gagawin ng lahat para mabayaran ang anumang perwisyo nyo ngayong gabi. Hindi na kailangan ang bayad. Ngunit mayroon akong isang hiling. Oo? Ano po iyon? Pakiusap, bantayan nyo ng maigi ang senyora ninyo, na kapatid nyo rin. Huwag na siyang patingin-tingin pa sa asawa ng ibang tao. Sandali lang po. Pwede mo na bang sabihin ngayon? Shen Wanwan. Shen Wanwan. Alis na. Alam mo na ang sumunod na nangyari. Pero, ngayong beses, buti na lang ay iniligtas ako ni Kuya Pamilya Ye. Kahit na hindi kami magkasundo ni Ye Wanqing, itong si Kuya Pamilya Ye ay talagang mabuting tao. Presidency, hindi kaya. Nagsiselos ka na naman? Nagsiselos? Medyo. Pero, kaya lang naman ako ganito ay dahil nararamdaman kong nagkulang ako at hindi kita naprotektahan ng maayos. Kumain ba ng honey si Presidency? Ang tamis ng pananalita mo ngayon ah. Anong hinahanap mo? Cellphone ko. Gusto kong i-record lahat ng mga sinabi mo para ipakita sa masamang taong si Fang Yizheng para makita niya na may galing din ako sa pakikipagkapwa-tao.
Humihingi po ako ng pasensya na dito pa sa birthday party ko naranasan ninyong dalawa ang ganitong kaguluhan. Tanggapin niyo po sana ang paumanhin ko. Sa nangyaring gulo ngayong gabi, hindi naman kami ang totoong nasaktan. Ang iyong paumanhin ay ibigay mo na lang kay si Yufei. Kay Yufei naman, personal akong hihingi ng tawad sa kanya mamaya. Ang baso ng alak na ito ay tanda ng pagsisisi ko. 1-1, patawarin mo sana ako. Tapusin na natin dito ang usapang ito. Tungkol sa amin ni Pamilyang Si, kami na mismo ang bahalang umayos nito. Pero para sa iyo, Pamilya Ye, inaasahan ko na aayusin mo rin ang sarili mong mga tao. Sana ay wala nang ganitong pangyayari sa susunod. Ting Zhao, ang sinasabi mo ba ay siya? Opo, nanay, siya nga po. Sa wakas, nakauwi na rin kayo. Tingnan nyo ang ginawa ninyong dalawa. Yufei, anong kinababaliw mo dyan? Shen 1-1, walang hiya ka. Ikaw na masamang babae ka, pagbabayarin kita. Yufei? Nagmali ka lang sa pagpili ng lalaki. Anong kinalaman ni Wanwan doon? Ganyan ba ang turo sa iyo sa bahay nyo? Ikaw. Paano naging walang kinalaman? Tito, baka hindi mo pa alam, pero ang mabait mong asawa ay ang dating nobya ni Luo Fei. Bihira lang itong pagkakataong ito, Tito. Dito mismo sa lugar na ito, ipakikita ko sa iyo kung paano ka talaga niloloko at pinagtataksilan ng asawa mo. May palihim na kumuha ng litrato nung araw na iyon? Tito, hindi mo ba dapat isipin na ako ang kakampi mo? Kung nanatili kang walang alam, at kung hinayaan pa nating magtagal, baka naging ama ka na ng anak ng iba. Ang anggulo ng pagkakakuha sa mga litratong ito ay halatang may gustong ipahiwatig na ako ang pumunta sa ospital at pagmukhaing ako ang may sala. Hindi ko itatanggi na kami ni Luo Fei dati ay naging magkasintahan. Iyon ang gusto kong ipagtapat sa iyo. Pero sa pagitan naming dalawa sa ngayon ay wala na kaming anumang relasyon. Lahat ba ng ito ay totoo? Totoo po. Sa wakas, nabura na rin ang pagkukunwari mo. Shen 1-1, mabusisi mong binalak na umakit sa tiyuhin ko. Ginamit mo ang lahat ng paraan. Para kaming lahat ay mapaniwala mo sa iyong panlilinlang. Tumahimik ka. Nung araw na lumabas ako ng ospital, nakita kong sinusundan ni Luo Fei ang isang babaeng papunta sa klinik. Nagtaka ako kung bakit, kaya sinundan ko rin sila. Hindi ko alam na palihim pala akong kinukuhanan ng litrato. Gumawa ka pa ng kwento. Sige, ituloy mo lang. Napakagaling mong gumawa ng istorya. Nasaan ang sinasabi mong ibang babae? Paano namang nagkataon na nung araw na lumabas ka ng ospital, ay nakita mo si Luo Fei na may kasamang ibang babae? Tiyuhin, naniniwala ka ba sa kanya? Nag-aalinlangan ka? Si Zanting. Ito ba yung sinabi mong naglitiwala ka sa akin? Ano? Kasi... Hayaan mo na. Huwag na lang. Shen 1-1, ikaw na lang ang meron ako. Bitiwan mo ako. Ano bang kinalaman ko sa'yo? Shen 1-1, nagmamakaawa ako. Kaawaan mo naman ako. May utang ako sa sugal na 10 milyong dolyar. Ayaw na akong tulungan ni si Yufei na bayaran niyon. Pero isa ka pa ring mayamang may bahay, hindi ba? Tulungan mo ako? Tulungan mo ako. Tutulungan kitang magbayad ng utang. Para saan? Ikaw? 1-1, sa rami ng taon na nagmahalan tayo, sa lahat ng mga alaala natin, nakalimutan mo na ba ang lahat? 1-1. Alaala, paano mo nagagawang sabihin ang mga bagay na iyan? Sa sinapit mo ngayon na hindi kita lalong pinapahirapan, ay isa ng malaking pabor sa'yo. Gusto mo pa akong magbayad ng utang mo? Manigas ka sa panaginip mo. Habulin niyo siya. Bilis, mawawala ang pera. Sige, Shen 1-1, kung magmamatigas ka, huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. 30 milyong dolyar. Ibigay mo sa akin ang 30 milyong dolyar sa loob ng 48 oras.
Kung hindi ay wala nang makakakita sa kanya kailanman. May sasabihin ka ba? Gusto mo na niyang marinig ang boses mo bago ibigay ang pera? Magsalita ka! Makikipag-usap lang ako kay President C. Kung hindi ay wala tayong dapat pag-usapan. Ako, Halika na, sige na, magsalita ka na. Magsalita ka. 1-1? President C, okay lang ako. Huwag kang matakot. Ililigtas kita. Boss, narinig mo yun, di ba? Mayaman talaga ang asawa niya. Tiyak na magiging maayos ang lahat. Diyan ka nagkakamali. Sigurado akong sinabi na sa iyo ni si Yufei kung sino talaga ang babaeng pinakamahal ni si Zenting, di ba? Sa tingin mo ba? Ay gagastos siya ng 30 milyong dolyar para lang iligtas ang isang asawa na dahil lamang sa isang kasunduan ay naging kabahagi niya o sasamantalahin niya ang pagkakataon para balikan ang una niyang minahal? Siyempre, sasabihin niya sa iyo sa telepono na gagawin niya ang lahat para iligtas ako. Pero hulaan niyo, nag-iipon ba talaga siya ngayon ng pera? O baka pinuntahan na niya ang pilay niyang dating kasintahan? Kung ayaw mong mawala, tumahimik ka. Nagawa na ba ang lahat ayon sa plano? Opo, ginawa ko na. Kung ganoon, bilisan mong tapusin ang usapan. Ano pang hinihintay mo? Wanching, kailan mo ba ibibigay ang pera sa akin? Kapag walang pera, walang mangyayari. Siguro ay niloloko lang talaga ako ng babaeng iyon. Dahil dito, hindi ko hahayaang maloko na lang ako ng ganoon kadali. Kailangan kong kumuha ng kabayaran mula sa kanya. Nakapagdesisyon ka na ba? Sa totoo lang, ngayon ay kakulangan lang sa pera ang problema mo. Pero kung sasaktan mo ako o papalayasin, magiging ibang usapan na iyan. Nawala ang engagement namin ni si Yufei, hindi ba dahil lahat sa'yo? Aabot ba ako sa ganitong kalagayan? Ako nga ba talaga? Sino ang nagpadala ng litrato natin sa ospital noong nagkita tayo kay si Yufei? At sino ang nagtulak sa iyo na gawin ang lahat ng ito para manghingi ng pera kay si Zenting? Ang pagdating mo sa puntong ito, sino ba ang bawat hakbang na nagplano? Talaga bang ako ang may gawa niyan? Luo, sabi mo kapag kinuha natin ang batang ito ay magkakapera tayo. Matagal na tayong naghihintay, pero wala pa rin akong nakikita ang kahit isang kusing. Makinig kayong dalawa, iyang mga drama nyo sa mayamang pamilya, wala akong pakialam dyan. Pera lang ang kailangan ko. Kundi, huwag niyong asahan na pareho kayong makakalabas dito ng maayos. Sandali lang po. Itong suot ko sa leeg, itong kwintas na ito, nakuha po ito sa isang subasta. 18 milyong dolyar ang halaga nito. Noon, ang tagapagmana ng pamilya Ye, si Yeting Zhao, gusto pang gumasta ni Yeting Xiao ng 20 milyong dolyar para bilhin ito. Ibigay niyo po sa kanya ang kwintas na ito. Tiyak na mababayaran ang lahat ng utang. Paano ko malalaman kung totoong ganoon kalaki ang halaga nito? Ipa-evaluate niyo na lang po para sigurado. Natatandaan kong sinabi mo kanina na ang relasyon mo sa lalaking sina Ian ay isang peking kasunduan lang. Talaga bang bibilhan ka niya ng ganito kamahal na regalo? Si Zenting, tingnan mo ang sarili mo, malinaw na iniisip ng mga tao na ikaw ay utu-utong mayaman lang. Alam mo naman ang mga mayayaman. Mas mahalaga ang reputasyon kaysa sa pera, di ba? Sa 18 milyong dolyar na iyon, siya ang naging bida sa subasta at nagmukha pa siyang mapagmahal na asawa. Sakto lang iyon, di ba? Kunin mo ito. Pumunta ka sa malapit na appraiser at ipasuri mo ito. Opo. Magandang araw. May isasangla po ba kayo o may balak kayong bilhin? Kaya mo bang suriin kung totoo ang isang bagay? Siyempre po, kayang-kaya po natin yan. Ano? Totoo ba yan? Higit pa ito sa pagiging totoo. Ito pong hawak nyo ay masyadong mahalaga. Pero, ngayon, may alam ako na isang big boss na naghahanap ng mga alahas na gawa sa jade. Gusto nyo po bang tawagan ko siya at itanong sa kanya kung interesado siyang bilhin ito? Bilisan mo at itanong mo na. Opo, sandali lang po. Anong balita? Presidency, nakita ko na po ang pendant na yari sa itim na jade. Sabihin mo na ang presyo ay 15 milyong dolyar at bigyan mo sila ng 7 milyong dolyar bilang paunang bayad. Sabihin mo sa kanila na kung may kapares itong hikaw, maaaring umabot ang presyo sa 40 milyong dolyar.
Nahanap na po namin ang pinagmulan ng IP address. Magpadala kayo ng susubaybay sa kanila. Masusunod po. Kapag nahanap nyo na ang lugar, maghintay lang kayo roon, huwag kayong gagawa ng kahit anong mapapansin nila. Sa oras na magkaroon ng emergency, ipalam nyo agad sa akin. Opo. Hey magandang dalaga, hindi mo nga kami niloloko. Pero narinig ko, ang itim na jade na ito ay may kapares na mga hikaw. Alam mo ba kung nasaan ang mga iyon? Noong auction po, mismo kong narinig sa auctioneer na nag-iisa lang ito. Bakit may sinasabing kapares na mga hikaw? Hindi kaya. Pasensya na po, boss. Tungkol sa mga hikaw na iyon, hindi ko talaga alam. Pero alam ko kung nasaan sila. Natatandaan niyo po ba noong binanggit ko ang tagapagmana ng pamilya Ye na si Yeting Zhao na gusto niyang bumili nito sa halagang 20 milyong dolyar? Iyon ay para sa kanyang kapatid. Hoy, narinig kong mayroon kang mga hikaw na napakahalaga ang halaga, hindi ba? Ganito na lang. Huwag mo nang ibigay ang pera, ibigay mo na lang sa akin. Iabot mo ang mga hikaw sa akin, at pagdating ng panahon, bibigyan pa kita ng parte. Ano sa tingin mo? Nababaliw ka na ba? Walang kwentang mga hikaw. Wala akong alam diyan. Kung naghahanap ka ng pera, sumunod ka na lang sa akin. Tapusin mo na sila agad. Huwag mo nang isipin ang mga walang kwentang bagay. Dapat ko nang aminin na tila tama ang sinabi ni Shen Wanwan. Si Ye Wanqing ay walang balak na magbayad ng kahit ano. Gagamitin lang niya ako para mapatahimik si Shen Wanwan at para makatakas siya ng malinis. Ginagawa mo ba akong tanga? Sigurado na ang boss. Nandun sa pamilya Ye ang mga hikaw. Ganoon ba? Kailan ko naman kaya iyan makukuha? Pwede na ngayon mismo. Boss, tara na. Sino ito? Hindi mo na kailangang malaman kung sino ako. Ang kailangan mo lang malaman ay ako ang umuha sa inyo para bigyan si Luo Fei ng problema. Ano ang kailangan mo? Nangangako ako ngayon na kapag kaagad mong tinapos ang babaeng nasa tapat mo, ay magpapadala ako agad sa account mo ng 1 milyong dolyar. Pagkatapos niyan, aayusin ko ang pag-alis mo at ng pamilya mo sa bansa. Hindi kayo maaabala sa anumang paraan. Ang anak mong babae ay nag-aaral sa Paying Middle School sa Grade 8 Section 3, di ba? Ate, pasensya ka na? Sisihin mo na lang ang sarili mo dahil binangga mo ang mga taong hindi mo dapat binabangga. Sige, tumakbo ka lang, pero wala ring silbi ang pagtakbo mo. Zanting. Walang hiya kang babae. Hawakan niyo siya. Zanting. Zanting, Zanting. Pa, anong nangyari? Ikaw, anong tawag mo sa akin kanina? Ako. Niloloko mo ako. Gusto ko lang. Marinig kang tawagin ako muli, kahit isang beses lang. Zanting. Nahulaan ko na ang balita tungkol sa hikaw ay nanggaling sa iyo. Kaya nakipagtulungan ako at pinapunta ko si Luo Fei sa pamilya Ye para kunin iyon. Napakahusay ng ginawa mo. Ang orihinal naming plano ay gumawa ng paraan para mailabas ang karamihan ng mga tao sa bodega. Maaring sabihin na nakatipid ka para sa amin ng napakaraming oras. Bitawan niyo ako. Naaalala mo pa ba kung sino ako? Hindi ko kilala. Nagsisinungaling ka? Sinong nagbayad sa inyo para pumunta rito? Kaya pala, wala ka ring alam kahit ano. Titingnan ko kung pagkalipas ng sandali ay makakangiti ka pa. President. Tapos na ba? Nakatakas po si Luo Fei. Pero ang ibang mga kasama niya ay dinala na sa istasyon at ang mga tauhan natin ay kasalukuyang tumutulong sa investigasyon ng mga awtoridad. Ngayon, naaalala mo na ba kung sino ako? Hindi ko po alam. Sa totoo lang, ang pakikipag-usap namin sa boss ay sa pamamagitan lang ng telepono
Tuwing kinakausap niya kami o may sinasabi siya, palagi siyang gumagamit ng pampalit ng boses, kaya naman hindi namin alam kung sino talaga siya. Siyasatin niyo ng maigi ang mga record ng bank transfer ng mga taong ito. Nasusunod po. Gagawin ko na ngayon din. Ilayo sila. Si Genting, huwag kang magmalaki. Sinasabi ko sa'yo. Hawak ko ngayon si Ye Wanqing. At kung gusto mo pa siyang makita na ligtas sa harap mo, huwag ka nang gumawa ng kahit anong kalokohan. Mabuti pang isama mo si Shen Wanwan at pumunta kayo rito sa ospital para makita ako. Maari akong pumunta dito ng mag-isa, pero ang bagay na ito ay walang kinalaman kay Shen Wanwan. Kung may kinalaman o wala, ako ang magdedesisyon, hindi ikaw. Alam kong gusto mo akong protektahan, pero nadamay na ako sa usaping ito. Kaya gusto kitang samahan. Sama-sama nating tapusin ang lahat ng ito. Naiintindihan ko? Pangako sa akin, anumang mangyari mamaya, huwag kang gagawa ng sariling desisyon. Anumang mangyari, lagi mong tatandaan na tayo ay iisa bilang mag-asawa at tayo ay iisa. Sige, pangako. Sa anumang oras. Huwag kang lalapit. Kapag lumapit pa kayo, ay itutumba ko siya at itatapon ko siya pababa. Naintindihan niyo ba? Kuya Ting, tulungan mo ako. Gusto niya akong tapusin. Tumahimik ka. Wanwan? Naalala mo pa ba noong nasa kolehiyo pa tayong dalawa? Napakaganda mo noong panahong iyon. Ang bait mo pa, napaka-inosente at napakaganda. Binibigay mo sa akin ang lahat ng perang kinikita mo. At lagi kang punong-puno ng galak na nagpaplano para sa kinabukasan nating dalawa? Naaalala mo pa ba? Wanwan? Kung mas maayos lang sana ang katayuan ng pamilya mo, malamang ay napakasaya nating magkapareha. Huwag kang ngang masyadong humanga sa sarili mo. Ang pagkakagusto ko sa iyo noon ay dahil nabulag ako. Pero ngayon, magaling na ang mga mata ko. Kahit sa buhay na ito, sa susunod na buhay, o sa susunod pa, gaano man karaming ulit pa akong mabuhay, hinding-hindi na kita muling lilingunin pa. At tungkol sa buhay ni Ye Wanqing, wala akong pakialam doon. Naparito ako ngayon dahil may gusto lang akong itanong sa inyong dalawa. Kayong dalawa, pwede ba ninyong tapatan sa akin, sa mahabang panahon, sino ba talaga ang gustong magpahamak sa buhay ko? Pwede mo bang sabihin sa akin ang totoo kung sino talaga ang gustong tumapos sa akin mula pa noong simula? Huwag kang malikot. Magpatuloy ka. Wala na akong ibang masasabi. Pero kailangan kong sabihin sa'yo na kung susuko ka na ngayon, maaari akong humiling ng kasulatan ng pagpapatawad para mabawasan ang parusa mo. Pero kung magpapatuloy ka sa pagmamatigas, sigurado akong mapapahamak ka lang. Tumahimik ka na. Hindi ako kailanman makukulong. Hindi ba't gusto mo malaman ang katotohanan? Gawin mo ang sinasabi ko. Si Genting, ihanda mo ako ng sasakyan. Kapag ligtas na akong nakalis, ipadadala ko ang impormasyon ng nag-utos sa akin sa cellphone mo. Kung hindi, tatapusin ko muna siya, saka ako tatalon at wala nang makakapagpatunay sa lahat. Naiintindihan mo ba? Sige, pumapayag ako. Ingat, may sasakyan. Nakikiusap ako sa iyo, iligtas mo siya. Huwag kang mag-alala, brother. Kuya Ting, May utang ka pang paliwanag sa akin. Kuya Ting, wala talagang kinalaman ang bagay na ito sa akin. Kailangang maniwala ka sa akin. Maniwala sa iyo? Maniwala na nagkataon lang ang lahat ng ito habang ikaw naman ay naroon mismo sa lugar? Hindi po ganoon ang lahat ng ito. Ang lahat ng ito ay isang malaking pagkakamali. Hindi talaga ako ang may gawa niyan. Sa totoo lang, ako rin naman ay biktima lang din, Kuya Ting. Biktima? Ngayong nangyari na ang dapat mangyari, ano pa ang gusto mong sabihin? Genting, kuminahon ka muna.
Anong ginagawa mo rito? Siguro may nagawa ngang mali si Wanqing, pero nakikiusap ako sa iyo dahil sa pagkakaligtas niya sa iyo noon. Sana ay hayaan mo na lang siya. Kasalanan ko ang lahat, mali ang lahat ng ginawa ko. Hindi dapat ako nagpahuli kay Luo Fei, ang masamang tao na iyon. Kasalanan ito ng binti ko, dahil bigo ito, kasalanan ko ang lahat. Ano pa ang gusto mong gawin? Lahat kayo, lumayas. Ano nang balita? Masyadong maraming dugo ang nawawala sa pasyente, kailangan niya agad ng salin, pero espesyal ang blood type niya, kailangang makahanap agad ng makakabagay rito. Espesyal ang blood type ko? Maaari ko itong subukan. Bakit ka tumitingin sa akin ng ganyan? Kahit pa magtugma ang dugo namin, wala akong hihilinging kapalit. Gusto ko lang napatawarin mo si Wanqing. Sa huling pagkakataon, ipapadala ko siya sa ibang bansa, hindi ka na niya muling guguluhin. Marami siyang nawalang likido sa katawan, kaya dadalhin muna siya sa intensive care unit para obserbahan kung sa loob ng 72 oras ay magagawa niyang magising. Malamang ay magiging maayos na ang lahat. President, kailangan niyo na pong magpahinga. Hayaan mo ako. Pero President, ang mga kasama natin mula sa kagawaran ay naghihintay pa rin sa labas. Kailangan niyo pong sumama para magbigay ng pahayag sa kanila. Kuya, okay ka lang ba? Kukuha pa lang ng maraming dugo kanina. Nahihilo ka ba? Ayos lang ako. Kuya, nag-aalala ako para kay Wanwan. Iniisip ko kung magigising pa ba siya. Ano kaya kung sabay tayong pumunta para silipin siya? Sige. Hayaan na. Nagawa na natin ang lahat ng makakaya. Ang langit na ang bahala. Kuya Ting, pinilit mo akong gawin ito. Sa ganda ng mukhang ito, kung mapaparusahan lang ito ng tuluyan, nakapanghihinayang talaga. Kung gusto mo pa rin ang kayamanan ng pamilyang Pamilyaye, at hindi mo gustong malaman ni Pamilyang Si ang lahat ng mga maruruming gawaing ginawa mo, itigil mo na yung pagnanasa mo. Ngayong araw ay sinalinan ka ng dugo ni Ye Tingzhao, at hindi na magtatagal ay matutuklasan niya na ikaw ang tunay na tagapagmana ng Pamilya Ye ang tungkol sa bagay na ito. Sa totoo lang, wala naman sana akong balak na tapusin ka. Kasalanan mo dahil masyado kang gahaman. Mabuti pa sana kung nanatili ka na lang bilang isang simpleng ulila, di ba? Na mabuhay ka na lang sana sa buhay na nararapat para sa iyo. Bakit hindi mo magawa? Bakit kailangan mo pang magpakita sa harap ko? Bakit kailangang palagi mo akong hinahadlangan? At sa huli ay kinuha mo pa sa akin ang pinakamamahal kong si Kuya Ting. Ang mga katulad mo ay hindi dapat naririto sa mundong ito. Umalis ka na! Mawala ka na! Nasurpresa ka ba? Nagulat ka ba? Ikaw? Bakit hindi ka pa umaalis? Dahil hindi sumunod sa plano ang pagsakay sa kotseng ginalaw mo, nakapanghihinayang, di ba? Wanqing, bakit ka nagkaganyan? Bakit naging ganito? Dahil ito sa panggigipit niyo sa akin. Napakarami ko nang naisakripisyo, bakit hindi pa rin ako gusto ni Kuya Ting? Nagsikap ako ng husto. Para sa kanya, kaya kong iwan ang lahat, naging lumpo pa nga ako. Bakit? Kuya Ting, bakit ayaw mo pa rin akong pakasalan? Kuya Ting. Kuya Ting, alam kong ikaw ang pinakaresponsable at may pinakamalalim na damdamin, hindi mo ako pababayaan, hindi ba? Alam kong sa pagitan niyo ng babaeng yan ay isang pekeng kasalan lamang. Wala akong pakialam. Kuya Ting, ang kailangan mo lang gawin ngayon ay
Bumalik ka na sa piling ko. Tapos ka na ba sa pagwawala mo? Kasalanan mo ang lahat ng ito. Simula noong nagplano kang makipagsabuatan kay si Zendong, noong tinangka ninyong parusahan si Zenting, ang katapusan mo ay itinakda na. Ngayong umabot na sa ganito ang mga pangyayari, hindi ka pa rin marunong magsisi. Deserve mo ang lahat ng ito. Kailan mo pa nagsimulang pagdudahan ako? Noong dinner ng pamilya, noong ibinigay ni Lolo ang pulseras kay Wanwan, ay bigla namang lumabas si Yufei at nagsalita ng kung ano-ano. Naaalala ko iyon. Noon, ang pulseras na iyon ay dapat na ibigay kay Binibiningye. Pakiramdam ko, noong oras na iyon ay may kakaiba. Ngunit wala pa akong patunay, kaya dapat pa pala akong magpasalamat sa iyo. Matapos iyon, sunod-sunod na, marami ka nang naibigay na ebidensya sa akin. Bawat pangyayari ay sangkot ka, at bawat pangyayari ay ikaw ang nakikinabang. Kung may dapat mang sisihin, ay ang sarili mo dahil sa sobrang kasakiman. Para sa akin, nasasabi mo lang ang mga iyan ng may pagyayabang dahil ba sa mga sinasabi ng masamang babaeng ito? Sumusunod ka sa lahat ng gusto niya. Kung anong sabihin niya ay pinaniniwalaan mo agad. Tama. Tama ang sinasabi mo. Mahalaga sa akin ang obligasyon. At nararamdaman ko, dahil asawa ko si Wanwan, kaya naniniwala ako sa kanya nang walang pasubali, kahit anong mangyari, maniniwala ako sa kanya. Bakit? Wala na akong kahit ano ngayon, bakit mo ito ginagawa? Hindi mo naman ako tunay na kapatid, hayaang wala na lang ako. Wanjing, alam na talaga namin noon pa na hindi ikaw si Pamilya Ye. Sa loob ng maraming taon, hinahanap namin ang kapatid namin pero wala kaming mahanap na balita. Hindi namin naisip na palisin ka sa Pamilya Ye dahil sinabi ni nanay, habang pinalalaki ka namin sa bahay, dapat kaming maging responsable. Tunay ka naming itinuturing na pamilya. Dahil sa pagpapahalaga sa nararamdaman mo, hindi ko sinabi sa iyo ang tungkol sa paghahanap namin sa kapatid ko. Pero base sa nangyayari ngayon, nabigyan ka nga namin ng magandang buhay, ngunit hindi ka namin nabigyan ng tamang gabay at maayos na edukasyon. Ang naging kinahinatnan mo ngayon ay pagkakamali ko bilang kuya mo. Gayunpaman, ang mali ay mali. Wanching, nakita kitang lumaki. Sa mga mata ko, parang tunay na kapatid na rin ang turing ko sa iyo. Hindi ko kaya at hindi ko papayagan na makita kang basta na lang mawawala. Kuya, Alam mo bang ayos lang ang binti niya? Hindi ako, kundi si Fang Yizheng. Simula nung bata pa siya ay para na siyang aso. Sobrang talas ng pang-amoy niya. Sinong lalait ako? Zenting, talagang napakahusay ng ginawa mong palabas. Pati ako ay naniwala at naloko mo. Sumusunod lang naman ako sa asawa ko. Lahat ay nakadepende pa rin sa utos ng mahal kong asawa. Usapin ito sa pagitan ko at ni Ye Wanqing, pati na ni Luo Fei. Ayaw ko nang madamay ka pa rito. Pero nadamay na ako sa gulo. Kaya gusto kitang samahan na lutasin ang problemang ito. Gayunpaman, kailangang handa tayo sa anumang posibleng mangyari para sigurado tayong madarakip natin ang lahat ng taong nasa likod nito. Puntahan mo si Driver Lao Zhao. Sabihin mo na kailangan niya akong tulungan sa isang bagay. Ano naman itong pinaplano mong misteryoso? Magtiwala ka sa akin. Ito na ang huli. Sige. Magkasundo na tayo? Ito na ang huling pagkakataon? Huwag mo na akong hayaang mag-alala pa uli ng ganito. Kahit pa sabihing handa ka, ayaw ko na uli na makita kang nakahiga sa kama ng ospital. Pasensya na po kung pinag-alala kita. Kung may libre kang oras, umuwi ka muna sa bahay. Palaging sinasabi ni nanay na gusto niyang magkaroon ng pagkakataon na formal kang makaharap at makausap. Kapatid, anong regalong galing sa iba? Ito ay ang regalong ibibigay ko para sa kaarawan ng asawa ko. At isa pa, anong pag-uwi sa bahay? Isa lang ang bahay ng asawa ko at yun ay sa bahay namin. Mahal, uwi na tayo. Sige. Brother, babalik ako roon pagkatapos ng ilang araw. Hi.
Anong problema? Wala naman, napaisip lang ako bigla. Ilang araw pa lang tayong wala. Pero ang dami na agad nagbago. Totoo yan. Pero, hindi lahat ng bagay ay nagbabago. Anong ibig mong sabihin? Magpakasal ka sa akin. Ako, hindi ba't kasal na tayo? Pero, may utang pa akong marriage proposal sa iyo at isang granding kasal. Lahat ng pagkukulang ko, ibibigay ko sa iyo. Hindi ko nahahayaang mahirapan ka kahit kaunti. Kung ganoon, napakarami mong utang sa akin. Ano pa yon? Hindi pa tayo nakakapag-date. Sige, aayusin ko yan agad. Manonood muna tayo ng sine, tapos pupunta tayo sa amusement park? Anong sa tingin mo? Wala rin tayong honeymoon. Naayos ko na rin yan. May 3 bansang mapagpipilian ngayon. Pumili ka lang ng isa sa pinakagusto mo. Tsaka, hindi pa ako nakakapagsabi ng mahal kita sa iyo. Ako rin, hindi pa formal na nakakapagsabi na, mahal kita. Handa akong pakasalan ka para maging asawa mo. Mahirap man o mayaman, may sakit man o malusog, bata man o sagana. Handa ako.